Ang walang pangalan na banal na sining na ito. Napakalakas ba ng ultimate move? Gaano ba kalakas ang sining ng digmaan ni Shadow? Ina, ayos lang ba kayo? Ayos lang ako. Yale, makinig ka. Noong panahong iyon, hindi kami iniwan ng iyong ama. Naghiwalay kami sa larangan ng digmaan. Sa lahat ng mga taong ito, hinahanap niya kami. Ayon sa kanya, ang matriarch ay mabait at hindi tayo bibigyan ng problema. Ina, hindi ko sinisisi si Itay. Gusto ko lang lumipat kayo sa kabisera, magkaroon ng tamang katayuan at mamuhay ng mapayapa. Pagbati, General Doyle at Ginang Doyle. Andito na ang matriarch. Yale, tulungan mo akong tumayo. Si, Emma, sila sina Yale at Susan na nabanggit ko kanina. Maganda ang kanyang anyo. mangyaring uminom. Emma, Isang mapagmahal na ama. Ibitin mo muna. Masyadong mainit. Huwag magmadali. Gusto mong dalhin ang iyong ina sa Jeston at manatili sa Doyle residence? Siya ang nagpalaki sa akin mag-isa. Tinitiis ang matinding paghihirap. Ang pamilya Doyle ay dapat bigyan siya ng tamang katayuan. Mabait ang iyong puso. Sana tanggapin ninyo ako at ang aking ina. Isa kang mabuting anak. Magulo ang mundo at ang mga tao ay nawalan ng pag-asa. Ikaw ay 17, ipinanganak sa hangganan. Sabihin mo sa akin, may ambisyon ka ba? Ang tungkulin ng isang lalaki ay makipaglaban at magdala ng kapayapaan sa lupain. Mabuti. Ang iyong galing sa mga salita ay higit pa sa iyong ama. Mayroon kang parehong utak at lakat. Magulat. General, ang pangalawang general ay may dalang mahalagang balita. Emma, Ang usaping militar ang mauuna. Iwan mo ito sa akin. babalik ako agad. Ina, umupo. Ayos ka lang ba? May kaalaman ako sa medisina. Ito ang tableta na laging dala ko. Makakatulong ito upang maibsan ang kanyang kalagayan. Salamat. Ina. Ina. Ina, ano ang ibinigay mo sa aking ina? Lason, siyempre. Papatayin kita. Teka, mayroon akong antidote. Ibigay mo sa akin. Huwag magmadali. May sasabihin pa ako. Si Charles at ako ay nagmamahalan ng maraming taon. Bigla, dinala niya ang ibang babae at isang anak na lalaki. At gusto niyang tanggapin ko sila, wala nang pagkakataon. At saka, ang 50,000 na sundalo sa ilalim ng utos ni Charles ay hindi maaaring mapunta sa iba kundi sa aking anak. Hindi kita hahayaang bumalik sa pamilya Doyle at labanan ang aking anak para sa mana. Wala akong pakialam sa mana. Ibigay mo sa akin ang antidote. Pangako ko, hindi ako kukuha ng kahit ano mula sa pamilya Doyle. Walang halaga ang mga pangako. Ito rin ay lason. Inumin mo at hindi ka tatagal ng kalahating araw. Ang patay lamang ang hindi makakalaban para sa mana. Inumin mo at ililigtas ko ang iyong ina. Kung patay ako, paano ako magiging sigurado na ililigtas mo ang aking ina? Iyan ang pusta na kailangan mong tanggapin. Ibigay mo sa akin ang antidote. Hindi ko sinabi na kung ininom mo ang lason, hahayaan ko ang nanay mo sa Doyle residence. Ibigay mo sa akin ang antidote. Yale, paano mo magagawang saktan si Mrs. Doyle? Nanay, okay ka lang ba? Masama ba ang pakiramdam mo? Ayos lang ako. Ito, anong nangyayari? Bakit siya nagising nang walang antidote? Ang ibinigay ko sa kanya ay pampakalma lang. Ang ibinigay ko sa iyo ay pampakalma lang. Gusto kong malaman kung may puso ka o kung ang tanging tingin mo ay sa mana.
Tama na, pumasa ka. Sabay tayong kumain ng tanghalian bukas. Ang kabutihan ni Mrs. Doyle ay isang biyaya sa atin. Siguro nga. Emma, sa 10 araw, hahatid ko ang hukbo sa ekspedisyon. Kailangan nating bumalik sa Jeston agad. Sina Yale at Susan. Maaari siyang magpagamot sa isang malaking lungsod sa Loxley. Ako ang sasagot sa gastos. Kung gusto niya ng katayuan at maging bahagi ng pamilya Doyle, imposible iyon. Hindi. Ang aking ina ay dapat pumunta sa Jeston para magpagamot at bigyan ng nararapat na katayuan. Dapat siyang manatili sa tabi ni tatay. Wala akong tiwala sa iba. Hindi ikaw ang magpapasya nito. Emma, Inaatake tayo. Yale, lalaki ka na ngayon. Protektahan mo ang dalawa mong ina. Oh. Mrs. Doyle, pumunta po kayo sa likod ko. Ako ang asawa ng isang general. Nakita ko na ang mas malala. Ikaw ang dapat umatras. Yale. Yale, gising ka na. Inay, Yale. ayos lang ako. Natalo na ba ang kalaban? Kumusta ang lahat? Ayos naman lahat. Natalo na ang kalaban. Ikaw na hangal na bata. Swerte lang na nakaligtas ka ngayon. Emma, si Yale ay muntik nang mamatay sa pagligtas sa iyo. Hindi ba't walang utang na loob ang patuloy na pagpigil sa kanila na sumali sa pamilya? Iniligtas mo ang buhay ko ngayon. Tatanggapin ko ang iyong ina sa pamilya. Ngunit hindi ikaw. Kung gusto mo ng lugar sa pamilya Doyle, kailangan mong makuha ito sa sarili mong pagsisikap. Patunayan mo ang iyong sarili sa hangganan. Mayroon kang 5 taon. Kung ikaw ay magiging isang general na ika-5 antas, kikilalanin kita. Parehong ikaw at ang iyong ina ay idadagdag sa talaan ng pamilya. Emma, ito ay napakahirap. Wala siyang ranggo ni karanasan sa labanan. Paano siya magiging isang general na ika-5 antas sa loob ng 5 taon? Ito ang aking mga kondisyon. Huwag mo akong sisihin sa pagiging mahigpit. Lahat ng 4 kong anak na lalaki ay ipinadala sa hangganan noong sila'y mga teenager. Nakipaglaban sila para umangat sa kanilang sarili. Ang aking ika-3 at ika-4 na anak na lalaki namatay sa larangan ng digmaan. Bago mag-18, tanging ang mga nagpatunay ng kanilang sarili sa labanan ang nararapat maging isang Doyle. Mrs. Doyle, wala akong sama ng loob sa iyo. Ngunit si Yale, Ayos lang. Emma, Ang tungkulin ng isang lalaki ay makipaglaban at magdala ng kapayapaan sa lupain. Sinabi niya, ang mga salitang iyon mismo. Siya, tinatanggap ko ang iyong mga kondisyon. Sa sandaling gumaling ako, aalis ako agad. Yale, ang punyal na ito ang una kong nasamsam sa digmaan. Dala ko ito ng halos 20 taon. Ngayon, ibinibigay ko ito sa iyo. Mula ngayon, kailangan mong umasa sa sarili mo. Ang pamilya Doyle ay hindi magbibigay ng tulong. Yale? Hindi ako sasama sa iyo. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Inay, tay, hindi ko kayo bibiguin. Mangyaring bumalik na kayo. Susan, balik na tayo. Ingat. Mrs. Doyle. Maaari ba akong makipag-usap ng pribado sa iyo? Ano ang gusto mong sabihin? Hindi iyan tunay na mga tropang Korean. Nagpapanggap ka ng iba bilang sila. Matalinong galaw. Pero kung nagpapanggap sila bilang mga Korean, dapat man lang pinalitan nila ang kanilang mga sandata. Bakit may dala silang mga espada ng pamilya Doyle? Kung nakita mo ang totoo, bakit mo ako iniligtas? Napagtanto ko lang ito nang tinusok ng espada ang balikat ko. Hindi dapat ako sumali. Nagkunwari kang nilaso ng aking ina para sukatin kung anong uri ng tao ako.
Inayos mo ang pagpatay para subukan kung itinuturing kitang pamilya. Tama ba? Gaya ng inaasahan sa anak ni Charles. Mapanuri, matapang, magiting. At higit sa lahat, mayroon kang dalisay na puso. Hindi masama, nagugustuhan na kita. Salamat sa mabubuting salita. Sinabi sa akin ni tatay na maaari kang maging prangka pero malambot ang puso mo. Hiniling niya na huwag kitang kamuhian. Paano siya nangahas na sabihin iyon tungkol sa akin? Kalimutan mo na, mas masigla ang bahay kapag maraming tao. Mangyaring alagaan. Ang aking ina, magpapasalamat ako magpakailanman. Walang problema. Pero, kung hindi mo matupad ang kasunduan, mapapaalis siya sa pamilya. Kung magtagumpay ka, kilalanin kita bilang bahagi ng pamilya. Sa loob ng 5 taon, ang aking pangalan ay makikilala sa malayo at malawak. Tingnan mo ang sarili mo. Sundalo ka ba talaga? Tumayo ng tuwid. Tenyente. Makinig kayo. Sa nakaraang 2 araw, ang mga scout ng Korea ay gumagawa paulit-ulit na pagbabantay sa utos ng leader ng Platen. Si Mark ang mamumuno sa isang unit upang patayin ang mga bastos na iyon. 3 veterano ang itatalaga upang mamuno sa 3 baguhan. Napili ko na ang mga veterano. May mga baguhan bang magboboluntaryo? Tingnan ninyo kayo, mga duwag kayo. Tinatawag ninyo ang sarili ninyong lalaki, pero ganito kayo kaduwag? Ako na. Baliw ba siya? Nagboboluntaryo siya para harapin ang kalaban? Ito ay may tapang. Mark, hayaan silang matikman ang labanan. Ganyan ang mga baguhan. Lumalaki para maging tunay na sundalo. Pumili ka ng iba pang 2. Oo. Ikaw. At ikaw. Sumama kayo sa akin. Tara na. Mga Korean. Mga tropa ng Korea. Tigil ang pagsigaw. Umino. Tao rin sila. Tulad mo. Sige. Patayin sila. Tatakpan kita. Mga baguhan lang kami. Paano namin sila papatayin? Sa larangan ng digmaan, ang pagsuway sa utos ay parusang kamatayan. Gusto mo bang mamatay? Ako na. Yeah. Sasama na rin ako. Tara na. Matitigas ang 3 sundalong iyon. Kung hindi tayo tutulong, mamamatay ang mga baguhang iyon. Huwag magmadali. Hayaan silang mapagod ang kalaban muna. Ang kanilang kamatayan ay ituturing bilang sakripisyo para sa bansa. Buti na lang natuto ako ng scouting kay Shadow dati. Ang daming talunan. Mga duwag, sa wakas naglakas loob umalis sa kampo? Lilipulin ko kayo. Sandali, ikaw muna ang maningil. Babantayan ko ang likuran. Natatakot siyang mamatay, pero puno ng dahilan. Hindi ka ba takot mamatay? Sarhento, yang recruit na iyan pumatay ng 3 sundalo. Ano? Magaling, Brad. Nag-training ka na ba dati? May kakayahan ka. May mga retiradong sundalo sa nayon namin. Natuto ako ng ilang galaw sa kanila. Hindi naman ako ganoon kagaling. Yale. Paano kung ganito? Kung makuha ko ang kredito sa 3 patay na iyan, magiging kaibigan kita. Babantayan kita sa kuta. Walang manggugulo sa'yo. Deal? Hindi pwede. Si Yale ang pumatay sa 3 sundalo. Ikaw naman nasa likod lang buong panahon. At ngayon gusto mo ang kredito? Anong klaseng lohika iyan?
Binabalaan kita. Hindi mahalaga ang loika sa hukbo. Kaya nilang gawin ang pumatay ng kasamahan para lang sa merit. Yale, laban na tayo. Hank, huminahon ka. Karangalan ang makipagkaibigan sa iyo, Sargento. Paano kung hatiin natin ang kredito para sa 3 patay na iyan? Sa tingin mo makikipagtawaran ka? Ano ang sinabi mo? Hindi kita narinig. Anong sinabi mo? Hindi kita narinig. Sino pa ba ang may gusto ng kredito? Lumabas ka. Paano kung isa laban sa 3? Tingnan natin kung sino ang mananalo. Halika, tara na. Yale, patawarin mo kami. Ayaw namin ng kredito. Yale, kung patatawarin mo kami, sumusumpa kami na hindi namin sasabihin ang nangyari rito. Mabuti. Magkakampi na tayong lahat ngayon. 3 ulo ng kaaway ay katumbas ng 6 na tael na pilak. Ako ang kukuha ng kredito. Hatiin natin ang pera. Salamat, Yale. Ano? Patay si Mark? Oh, inakay niya kami sa labanan, napaligiran, at napatay ng isang tabak. Totoo ba yan? Oo, bawat salita ay totoo. Si Yale ay may pambihirang kasanayan sa labanan. Pinatay niya ang kaaway sa isang hampas. Ang pagsisinungaling sa ulat ng labanan ay isang krimen na may parusang kamatayan. Aamin ka ba o hindi? Tenente, ako. Grant, anong problema? Oh, Yale, pumatay ka ng 3 sundalong Korean? Malaking tagumpay iyan. Grant, kung gagawin mo ito, mawawalan ng loob ang mga tauhan mo. Brad, maaaring hindi ako marunong bamasa, pero ipinaglalaban ko ang aking mga tauhan. Hindi ko hahayaang makalimutan ang nangyari kay Mark. Pag-uusapan natin ito mamaya. Yale, magaling. Puntahan mo ako mamayang gabi. Kailangan nating mag-usap. Naiintindihan ko. Teniente, kailangan mo ba ako? Nandito ka na. Hinihintay na kita. Pinatay mo si Mark, hindi ba? Kung tama ang hula ko, sinubukan niyang kunin ang iyong kredito at sa halip ay napatay. Tama ba ako? Alam ni Scott na pinatay ko si Mark. Ang pagpatay sa kasamahan ay isang malubhang krimen. Relax. Ang pagnakaw ng kredito ay isang krimeng may parusang kamatayan. Nakuha niya ang nararapat sa kanya. Walang malaking problema. Sa kabutihang palad, hindi magkasundo sina Scott at Grant. Sa ngayon, mayroon akong isang seryosong alalahanin. Nakakaapekto ito sa buhay ng lahat sa kuta. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Ako. Ano iyon? Ang pinagkakatiwalaang katulong ni Grant ay nahuling nagpapadala ng liham kahapon. Nagpaplano ba ng pagtataksil si Grant? Ang anumang gawa ng pagtataksil ay hindi mapapatawad. Gusto kong patayin mo siya o hulihin siya. Huwag mag-alala. Kapag patay na siya, ikaw ang papalit sa kanyang posisyon. Kailan tayo kikilos? Ngayong gabi. Pasok. Bakit ka narito? Pumunta ako para hilingin. Kung maaari mong kalimutan ang usapin ni Mark, ayokong maging kaaway mo. Pumunta ka para magmakaawa? Kung umamin ka, agad nang bumalik ka at ibinigay ang kredito. Sana pinatawad kita. Pero ngayon, huli na ang lahat. Wala nang masasabi pa. Nagpadala ka ba ng liham sa mga Korean na nangangakong bubuksan ang mga tarangkahan at susuko? Ano ang sinasabi mo? Ayaw ko sa mga traidor na sumusuko sa kaaway. Grant, hindi ko inaasahang ganito ang mangyayari. Yale, mahusay. May tao. Sinalakay ni Yale si Grant. Dakpin siya agad.
Inatake ni Yale si Grant. Dakpin siya agad. Tenyente, sinabi mong nakipagsabwatan si Grant sa kaaway at hiniling mong hulihin siya. Bakit ako ang hinuhuli mo? Tanga. Ang tunay na traidor ay si Scott. Tama. Ako ang traidor. Ngayong gabi, bubuksan ko ang mga tarangkahan. Pagkatapos, magkakaroon ako ng walang hanggang yaman. Bakit pa makikipag-usap sa dalawang tao na mamamatay na? Patayin sila. Tenyente, bakit mo akala na nanalo ka? Ito. Alam kong hindi si Grant ang sumulat ng liham. Ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Paano mo nalaman? Minsang sinabi ni Grant na hindi siya marunong bumasa at sumulat. Walang paraan na sumulat siya sa kaaway. Kaya nakisabay ako at nakipag-arte sa kanya para lokohin ka, para ilantad ang sarili mo. Hindi ko inasahan na magtataksil ka talaga. Tama. Nagtaksil ako. Napalibutan ang kuta. Naubos na ang mga gamit namin. At walang darating na mga reinforcements. Gusto ko lang humanap ng paraan para lahat ay mabuhay. Mali ba iyon? Tama na ang usapan. Patayin na siya. May naghihimagsik. Sino ang naghihimagsik? Si Grant. Sina Grant at Yale ang naghihimagsik. Patayin sila. Huwag maniwala sa kalokohan niya. Siya mismo umamin. Nakipagsabuatan siya sa mga Quarian. Bubuksan niya ang mga tarangkahan ng hating gabi para makuha nila ang kuta ng Kilten. Nasa akin ang sulat niyang sulat kamay. Yale, totoo ba yan? Pinagtaksilan tayo ni Scott. Oh. Pinagtaksilan ko kayo. Gusto ko lang mabuhay. Ano bang mali doon? Sino? Sino ba sa atin ang ayaw mabuhay? Sino rito ang gustong mamatay? Tingnan mo. Nakita mo, ang pinuno ng ating platen ay isang duwag na walang tapang. Paano mo kayang ipagkanulo ang mga kasama mong lumaban? Sa tingin mo mas magaling ka? Sa tingin mo hindi ko napansin kung gaano karami ng kanilang kredito ang inangkin mo? Pinaamo pa ako kumuha ng kalahati ng kanilang sahod. Tumahimik ka. Nagkasala ng pagtataksil si Scott. Karapat-dapat siyang mamatay. Pinatay ko na siya. Mula ngayon, lahat ay susunod sa aking mga utos. Ang mga may pagtutol. Umusad. Mukhang, kinikilala ako ng lahat. Yale. Salamat. Kung hindi dahil sa iyo, magkakaroon ako ng malaking problema. Pero tayo ay magkalaban. Bakit mo ako tinulungan? Ikaw? Si Scott ay nagtataksil kapag may pakinabang siya. Hindi ka naiiba sa kanya. Kung hindi kita pinatay, ako ang susunod na mamamatay. Yale, Nakipagsabwatan si Scott sa Quaria. Karapat-dapat siyang mamatay. Inilihim ni Grant ang suweldo ng militar. Karapat-dapat din siyang mamatay. Ginawa ko ang dapat gawin. Kung wala sila, sino ang mamumuno? Napalilibutan tayo ng mga kaaway. Kung sila ay sumalakay, wala sa atin ang makakaligtas. Tama. Hindi tayo katapat nila. tahimik. Kung hindi natuklasan ni Yale ang pagtataksil ni Scott ng maaga, patay na kayo nang hindi alam kung ano ang nangyari. Bukod dito, si Yale ay mag-isa pumatay ng 3 sundalong Korean. Dahil nandito siya, makakaligtas tayo. Susunod tayo sa pamumuno ni Yale. Ayos. Ipaalam sa lahat sa labas. Buksan ang gate ngayong gabi. Kakaiba. Napakatahimik. Baka ito ay isang ambush? Isang duwag na pinuno ng platon. Kasama ang ilang dosenang pagod na sundalo. Ambush man o hindi, ano bang magagawa nila? Lahat, walang iwan ng buhay. Patayin! Walang tao dito. Bakit walang tao?
Scott, anong ginagawa mo? Lumabas ka dito, ngayon! Langis. Tuyong damo. Gusto nila tayong sunugin ang buhay. Ito ay masama. Lahat, umatras na ngayon. Huli na. Sunugin silang lahat hanggang mamatay. Sindihan. Maghanda. Sunog! Saklolo, sinusunog nila ang lugar. Sinusubukan nila tayong sunugin ang buhay. Yale, tahimik na sa loob. Lahat, handa na. Patayin. Patayin? Yale, patay na silang lahat. Ilang dosena sa atin pumatay ng mahigit 100 sa kanila. Mahusay. Magaling ang lahat. Hank, ito ang 100 taels na pilak. Ipamahagi mo. Lahat, lumapit kayo mamaya para kunin ang pera ninyo. Si Yale ay nagbibigay pa ng pera sa atin. Oo, mahalaga talaga siya sa atin. Sumusumpa kaming susunod kay Yale hanggang wakas. Hoy, ako dapat ang magsabi niyan. Sumusumpa kaming susunod kay Yale hanggang wakas. Mabuti. Sa tiwala ng lahat, gagabayan ko kayo sa kaguluhang ito at sisiguraduhing makakaligtas tayo. Sumusumpa kaming susunod kay Yale hanggang wakas sa Whale. Mr. Stone, magandang balita. Tagumpay sa Idris Pass. Inatake ni LT, Locke ang kuta ng kalaban. Pinatay niya ang commander ng kalaban. At bumalik na nagwagi. Malapit na sila. Teniente, Gobernador Locke, binabati kita sa iyong tagumpay. Isang promosyon para sa iyo ay, sandali na lang, Naging maswerte lang ako. Swerte? Nakita ni Yale ang lahat at nagwagi. Samuel, sayang at hindi ka nakasama. Ang leader ng platoon ay traitor. Binabalak niyang buksan ang tarangkahan para sa kalaban. Ginawang balak ni Yale laban sa kanila, inalok sila at pinatay silang lahat. Napakasarap ng pakiramdam. kahanga-hanga. Oo, kahit si Cody Evans, ang pinakamalakas na mandirigma ng Korea, natalo kay Yale sa isang hampas. Masasabi kong si Yale ang Diyos ng digmaan ng Delmar. Napakagaling. Tama na. Nagmarcha ang lahat ng ilang araw. Magpahinga na kayo. Dito po. Halika. Sasabihin ko sa iyo, narito ang utos ng emperador. LT Locke, sa iyo itong utos. Karangalan ko ito. Simula nang sumapi sa hukbo, si Yale Locke ay paulit-ulit na nagpakita ng husay at nabawi pa ang Idris Pass. Bilang parangal sa kanyang mga nagawa, siya ay itinatalaga bilang ikalimang antas na general. Salamat, kamahalan. Salamat. Binabati kita, General Locke. Bata ka at may talento. Malaki ang pag-asa ko sa iyo. Paalam. Ina, ako ngayon ay ikalimang antas na general. Natupad ko ang aking pangako ng mas maaga. Ngayon, sa wakas ay makikilala ka. Tatanggapin ng pamilyang Doyle at mabubuhay ng payapa sa iyong mga huling taon. Henry, Doyle. KNG, Doyle, masamang balita. Ulat mula sa harapan. Ang gago na iyon bumukas ng tarangkahan para sa mga Korean? Paano siya nangahas mag-traitor? Dapat siyang mamatay. Miss Locke, buong umaga ka nang ginagawa yan. Kagagaling mo lang. Huwag mong sobrahan. Ayos lang ako. Kamusta, Mrs. Doyle? Hulihin siya. Mrs. Doyle, ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Ang anak mo ay nagtaksil sa bansa at nakipagsabwatan sa kaaway. Ano? Yale, malapit na tayong makarating sa Jeston. At sa wakas, makikita mo na ang iyong ina. Excited ka? Oh, mahigit 1 taon na akong hindi siya nakikita. Sana mabuti ang kalagayan niya. Magsisimula tayo pagkatapos ng maikling pahinga. Nanay, malapit na tayong magkita muli. Tara na. Ito ay isang ulat mula sa harapan. Kinukumpirma nito ang pagtataksil ni Yale. Walang pagkakamali. Mrs. Doyle, ang aking anak ay tapat sa bansa. Hindi siya kailanman magtataksil.
Hindi maaari. Imposible. Hindi niya kailanman ipagkakait ang bansa. Kailanman. Susan, pinalaki mo ang isang bastardo na nagtataksil sa bansa. Bilang matriarka, magbibigay ako ng hustisya para sa mga buhay na nawala sa Idris Pass. Susan, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Sisihin mo ang sarili mo sa pagpapanganak ng ganyang bastardo. Gawin mo. Tigil! Huwag mong saktan ang aking ina. Ina! Yale. Ina! Yale. Ina, bumangon ka. Natutuwa akong ligtas ka. Ayos lang ako. Genge, Doyle. Nangako ka na aalagaan ang aking ina. Paano mo masisira ang iyong pangako? Hindi ka karapat-dapat maging matriarka. Nagsilang siya ng isang taksil. Nararapat siyang mamatay. Bilang matriarka, dapat kong ipatupad ang katarungan upang maibalik ang dangal ng aming pamilya. Kalokohan, isinapanganib ko ang aking buhay sa Idris Pass. Sino ang nagsabing traitor ako? Ito ay isang ulat mula sa harapan. Sinasabi nitong binuksan mo ang mga pintuan at pinayagan ang kalaban, ganyang kaduwagan. Dinalian mo ang pamilya Doyle. Wala kang karapatan na pumasok sa tirahan ng Doyle. Yan ay kasinungalingan. Binuksan nga ni Yale ang pintuan. Ngunit ginawa niya iyon upang paakitin ang kalaban. Para lipulin namin sila. Nabawi na namin ang Idris Pass at ang kanyang kamahalan ay nag-promote kay Yale sa ikalimang ranggo na general. Ano? Ikalimang ranggo kang general? 5th rank general ka ba? Tama. Kalokohan! Isang taon pa lang siya sa hukbo. Paano siya naging 5th rank general? Akala mo ba tanga ako? May imperial decree akong patunay. Yale. Talaga bang 5th rank general ka? Oo, inay. Nagawa ko. Ang galing. Proud ang tatay mo sa iyong nagawa. Yale, paano ka nangahas magpeke ng imperial decree para lokohin ako? Kung malaman ng korte, lahat tayo ay papatayin. Totoong decree ito. Ang kanyang kamahalan ay nagpadala ng sugo para ihatid ito sa kampo. Kung nagdududa ka, magpadala ka ng tao sa palasyo para i-verify. May titulo ako na galing sa kanyang kamahalan. Marami na akong nakitang decrees. Alam ko kung alin ang totoo at kung alin ang peke. Ngayon, bilang matriarka, itatakwil kita sa pamilya Doyle. Hindi ka nakikilalanin ng pamilya Doyle. Ang pamilya Doyle ay hinding-hindi ka makikilala. Hindi, Mrs. Doyle. Si Yale ay may lahing Doyle. Hindi mo ito magagawa sa kanya. Karapat dapat siyang kilalanin bilang miyembro ng pamilya Doyle. Hindi sasang-ayon si tatay na palayasin tayo sa pamilya. Hindi ka naniniwala sa akin? Ito ang sulat ng tatay mo. Tingnan mo mismo. Paano naging ganoon kasama si Charles? Gusto talaga niya tayong palayasin. Kahit ang tunay kong ama ay hindi naniniwala sa akin. Ang pamilya Doyle ay hindi karapat-dapat sa akin. Inay, sumama ka sa akin. Sandali. Kahit anak ka ni Charles, wala ka sa talaan kaya hindi ka kabilang sa pamilya Doyle. Si Susan ay lumipat na sa tirahan ng Doyle. Siya ay miyembro ng pamilya Doyle. Nagpalaki siya ng traitor. Dapat akong magsagawa ng hustisya para maibalik ang dangal ng ating pamilya. Kung hindi, ang karangalan ng pamilya ay madudungisan. Gawin mo. Huwag mong subukan. Paano kung pilitin ko na kunin ang aking ina? Paano kung ipipilit ko na kunin ang aking ina? Walang paraan. Yale, umalis. Lahat sila ay veterano. Malakas sila. Hindi mo sila matatalo. Mes, Lokya. Kahit ang mga tropa ng Korean ay hindi makatalo kay Yale. Ilang veterano ay walang banta. Huwag mag-alala. Nanay, tumabi ka. Hank, protektahan ang aking ina. Oh, Yale, mag-ingat ka. Ano? Gusto mo bang makipaglaban sa akin? Ang gusto ko lang ay kunin ang aking ina.
Sinabi ko sa'yo, walang paraan. Kapag isang Doyle, palaging isang Doyle. Kung siya mananatili o aalis, hindi mo desisyon. Yale, umalis ka. Huwag kang mag-alala sa akin. Lumaki ka na. Makakapahinga na ako ng payapa ngayon. Nanay, huwag kang matakot. Hindi nila ako kayang tapatan. Kapag tapos na ako sa kanila, aalis na tayo. Hindi, Yale. Galing sila sa pamilya Doyle. Bilang isa sa mga Doyle, paano mo sila lalabanan? Tatawagin kang walang utang na loob. Siya, pangako, hindi ko sila papatayin. Ano ang kailangan kong gawin para payagan mo kaming umalis? Ang iyong ina ay kerida ni Charles. Ayon sa batas, ang isang kerida ay dapat sumailalim sa mahihirap na pagsubok upang mahiwalay sa pamilya ng kanyang asawa. See? Gagawin ko ito. Hindi. Ang aking ina ay hindi maganda ang pakiramdam. Ako na ang gagawa para sa kanya. 3 beses kong sasaksakin ang sarili ko upang mahiwalay siya sa pamilya Doyle. Sapat na ba iyon? Mabuti. Ikaw ay isang mabuting anak. Iyan ay mabuti. Isa kang mabuting anak. Sapat na. Yale, wag. Hank, alagaan mo ang aking ina. Yale. Ito ay isang utos. Oh, Yale. 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 Ito ay upang bayaran si Charles sa pagbibigay sa akin ng buhay. Mula ngayon, hindi na ako ang kanyang anak. Yale. Gagawin ko. Huwag mong saktan ang iyong sarili. May tapang siya. Ito ay upang putulin ang ugnayan ng aking ina kay Charles. Mula ngayon, hindi na siya bahagi ng pamilya Doyle. Ang mga bagay ng pamilya Doyle ay hindi na siya nababahala. Yale. Pinutol na ni Susan ang lahat ng ugnayan sa pamilya Doyle. Mula ngayon, hindi na siya isang Doyle. ang pamilya Doyle. Babayaran mo ito. Ito ay upang bayaran ka sa pag-aalaga mo sa aking ina sa nakaraang taon. Nagawa ko na. Yay, Locke. Kasama ang aking ina, Susan Locke, ay pinutol na ang lahat ng ugnayan sa pamilya Doyle. Yale. Nanay, umalis na tayo. Yale. Akala mo ba, mapipigilan mo kami? Tingnan natin kung mas malakas ka kaysa sa mga sundalong taga-Quarian. Hayaan mo silang umalis. Mrs. Doyle, dumating na si Mr. Fisher. Bakit nandito siya? Mauna na kayo. Opo. Pagbati, Mr. Fisher. Pagbati, Mrs. Doyle. Iyon ay, Kilala mo ba siya? syempre, kamakailan lamang siyang hinirang ng kanyang kamahalan bilang isang general na pang-5 antas. Ako mismo ang naghatid ng atas. Ano? Talaga bang siya ay isang general na pang-5 antas? Kaya peke pala ang ulat na iyon. Si Yale ay hindi nagtaksil. Kaya peke yung ulat na yon, hindi nagtaksil si Yale. Anong nangyari? Mukhang malubha ang kanyang sugat. Siya ay inatake ng mga bandido sa labas ng lungsod at lumapit sa amin para humingi ng gamot. Kahit napatunayan na si Yale ay hindi traitor, pinutol niya ang ugnayan sa pamilya Doyle. Hindi ko siya hahayaang bumalik sa Idris Pass ng napakadali o magkakaroon ng malaking gulo. Salamat sa paghihintay. Pakiusap, pumasok. Dito. Yale, dapat kang magpatingin sa doktor. Yale, paano kung tumuloy tayo sa isang inn? Aalis tayo pag galing mo. Hindi. Kailangan nating umalis dito kaagad. Baka magbago ang isip ni Mrs. Doyle. Pinakamabuting umalis na tayo sa lugar na ito. Tara na. Dahan-dahan lang. Yale, galing sila sa Jeston.
Sa tingin mo ba si Mrs. Doyle ang nagpadala sa kanila para habulin tayo? Sa tingin mo ba si Mrs. Doyle ang nagpadala sa kanila para tugisin tayo? Inay, kung magkagulo, dapat kang magtago sa isang lugar. Yale, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Makinig kayo. General Locke, lumuhod at tanggapin ang kautusan ng kanyang kamahalan. General Locke, handang maglingkod. W. Sa bisa ng kalooban ng langit, ang kanyang kamahalan ay nagkakaloob kay General Locke ng autoridad sa lahat ng usaping militar at sibil ng Spinford. Lahat ng sundalo, sibilyan, buwis at opisyal ay nasa ilalim ng kanyang utos, kaya ito ay ipinag-utos. Tinatanggap ko ang kautusan. Salamat, Mr. Fisher. General Locke, bagamat mahalaga ang katapangan sa larangan ng digmaan, tandaan na makipag-ugnayan ng higit sa iyong mga kasamahan. Ang pagbuo ng koneksyon ay natural na makalulutas ng mga hindi pagkakaunawaan. Salamat sa iyong payo. Si Mrs. Doyle ang nasa likod nito. Nakakasama talaga. Yale, ang pamamahala sa Spinford ay magandang bagay, di ba? Siyempre maganda ang mamahala ng isang lungsod, pero ang Spinford ay isang wasak na lungsod. Malaki ang lupain nito, pero kakaunti ang tao. Ngayon na ito'y isang teritoryong basal, lahat ng hinaharap na tropa, pondo at supply ay nasa atin. Hindi tayo tutulungan ng hukuman. Anong gagawin natin? Bakit hindi ka pumunta sa palasyo at hilingin sa kanyang kamahalan na bawiin ang kautusan? Hindi. Maaaring mahirap ang Spinford pero hindi sapat iyon para ibagsak ako. Oras na para bumalik ka sa Idris Pass. Hindi ako babalik. Isa kang opisyal na may komisyon. Masyadong matagal ang layo at mapanganib kang ma-demote. Mababa lang na pwesto iyon. Pwede naman akong mag-quit. Yale, nangako ka sa akin sa Kilton Fort na sabay nating lalampasan ang kaguluhang ito. Ngayon, gusto mo akong paalisin? Hindi pwede. Ihinto ang kariton. Theo, iyon ba ang general? Yale, General Locke. Mga bata, nandoon ang general! General Locke! Samuel, nandito ka para sa akin? Yale! General Locke! Sinundan ko ang buwan at mga bituin. At sa wakas, naabutan kita. Siya ba ang iyong ina? Oh. Mga bata, batiin natin si Miss Locke. Pagbati, Miss Locke. Mangyaring tumayo. Samuel, Theo, bakit ninyo dinala lahat ng mga bata rito? Narinig ko na magiging gobernador ka na. Sasama ako sa iyo para sa magandang buhay. Sumasama kaming lahat sa iyo. Bukod sa amin, may iba pa. Sino? Ako, syempre. Ako, syempre. Laila? Paano ka nasaktan? Mahaba ang kwento, pero hindi naman seryoso. Magpapaliwanag ako mamaya. Bakit ka nandito? Noong iniligtas mo ako mula sa refugee camp, sabi mo, isasama mo ako para mabuhay ng maganda. Ngayong naging gobernador ka na. Nakalimutan mo na ba ako? Alam mong hindi totoo yan. Hindi ko alam. Wala akong alam. Sa anumang paraan, kung nabubuhay ka ng maganda, sasama ako sa'yo. Laila, Miss Locke, ako si Layla. Kung kailangan mo ng anuman, ipaalam mo lang sa akin. Si Yale ay minsan napakawalang ingat. Sige, napakabait mo naman. Layla, parang first time mo bang makilala ang iyong mga biyanan? Jeez, Hank. Huwag mong masyadong ipahalata. Si Miss Porter ay isang babaeng may grasya. At hindi lang yon. Siya ay maganda at napakamaasikaso rin. Kung hindi dahil kay Miss Porter. ayos lang lahat. Ha? May mali bang sinabi si Hank? Tama na. Mga lalaki, sigurado ba kayong sasama kayo sa akin? Siyempre, mga lalaki, nasa panig tayo ni Gov. Locke, di ba? Sige, sumama kayo sa akin. Mayroon tayong lupa. At ang isa't isa. Magkasama, makakaligtas tayo. Ngayon, papuntang Spinford. Tara na. Ibig kong sabihin, alam kong isang nasirang lungsod, ang Spinford.
Ngunit, hindi ganito kalala. Mukhang huli na para magsisi. Isang pagsubok ito para sa ating lahat. Ayos lang. Magsisimula tayo mula sa simula. Theo, nandito. Isama mo ang lahat para magtayo ng kampo. Si, Samuel, Hank, dalhin ninyo ako sa bundok. Si, Inay, Mauna ka na, Yale. Huwag mo akong alalahanin. Kaya ko na ang sarili ko. si, Huwag kang mag-alala. Ako na ang mag-aalaga kay Miss Locke. salamat. Tara na. Siya, Miss Porter, wala na siya. Tigil na sa pagtingin. Hintayin mo na lang siyang bumalik. Ano bang sinasabi mo? Miss Locke, samahan na natin kayo sa inyong lugar. Tara na. Hank, tulungan mo ako. Ano? Anong ginagawa niya? Mukhang binigyan ako ni Mrs. Doyle ng malaking regalo. nawala na ba siya? Nabaliw? Dahil sa sobrang tigang ng lugar na ito? Kunin mo ang aking mga filiform na karayom. Kung sakali, gagamutin ko siya para matauhan. Mga pare, tingnan nyo to. Papunta na. Tingnan nyo tong kayamanan. Anong kayamanan? Bakal na mineral. Bato lang iyon. Alam ko, Ito ay mineral na bakal. hindi siya may sakit. Ano ba ang sinasabi niya? Ang mineral na bakal ay karaniwang matatagpuan sa ilalim ng lupa. Ngunit may ilang lumilitaw sa ibabaw dahil sa mga pagbabagong geolohikal. Kapag na-oxidize sila, sila ay nagiging mapula-pula o maitim na pula. Tingnan mo ang mga bitak sa mga bangin. Makakita ka pa nga ng mga marka ng kalawang. Tiyak na maraming mineral na bakal sa ilalim ng bundok na ito. Ibig bang sabihin mula ngayon, maaari na tayong gumawa ng sarili nating mga armas? Yayaman na ba tayo? Ito ay mahigpit na lihim. Huwag ninyong ikakalat. Ho! Siyempre. Pero Gov Locke, ang aming pangunahing prioridad ngayon ay ang pag-aayos ng mga pader ng lungsod upang lahat ay may matirahan. Kalimutan mo na? Kalimutan ang mga pader. Gusto kong itayo muli ang lungsod at ang tarangkahan ay narito mismo sa ilalim ng daanan ng bundok na ito. Naiintindihan ko na ngayon. Ang Spinford ay napapaligiran ng mga bundok sa tatlong gilid. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng lungsod sa nag-iisang pasukan, maaari nating gamitin ang lupain sa ating kalamangan. Napakatalino niyan. Papalitan ko pa ang pangalan ng Spinford sa Peace Haven, kapayapaan para sa mga tao. Kapayapaan para sa mga taong ito? Talagang napakatalino niyan. Gov Locke, magsisimula na tayong magtayo ng lungsod ngayon din. Si, Mga lalaki, bilisan natin. Gov Locke, ginagawa natin ang tore ng pintuan ng lungsod kasama ang mga lalaki. may isang bagay akong hindi maintindihan. Sa teknikal, ako ang gobernador at sinusunod ng mga tao ang aking utos. Pero paano ko sila papakainin? Kailangan ng Peace Haven ng kita. Well, ang kita ay galing sa buwis. Ang pinakapangunahing pinagkukunan ng kita ng buwis ay buwis sa lupa na ipinataw sa mga karaniwang tao. At buwis sa kalakalan. Sila ang pangunahing pinagkukunan natin ng kita. Pero hindi ba ang mga buwis na iyon ay dapat sa korte? Oo, dapat. Pero sa mga panahong ito, ilan ba sa mga regional military governor ang talagang gumagawa niyan? Lahat sila itinatago ang buwis para sa sarili at ang korte ay hindi nangahas makialam. Ayon sa kautusan, ang ilang mga nayon sa malapit ay nasa ilalim ng ating jurisdiksyon. Tama. Hank, magdala ka ng ilang mga lalaki para mangolekta ng buwis mula sa mga taga-nayon, pilak o butil, hindi mahalaga. Kailangan nating unang lutasin ang krisis na ito. Si, Ikaw ang lalaki. Tigilan mo ang pag-arte na parang alam mo lahat. Gov, Locke, babalik na ako sa trabaho. Si, ang iron ore ay magandang bagay, pero hindi madali gawing sandata. Kailangan namin ng panday na mataas ang kasanayan at tapat. Gov, Locke, may kilala ko. Ang pangalan niya ay Barney Graham. Bata pa siya, pero pambihira ang kanyang kakayahan. Tiyak na mapapahanga ka. Sige, iiwan ko na sa iyo ang bagay na ito. Maaasahan mo ako. Yale.
Kumusta? Wala akong nakuha. Pumunta ako sa mga kalapit na nayon at kumatok sa bawat pinto. Hulaan mo? Wala kahit isang butil at wala kahit isang barya. Imposible. Ikaw si General Miller. Sino ang maglalakas loob na sumuway sa iyo? Hindi naman na ayaw nilang magbayad, pero si Mrs. Doyle ay nangolekta na sa kanila. Wala na silang natira. Bukod dito, dapat nakita mo kung gaano kahirap ang mga taong iyon. Hindi ko kayang looban sila. Tiyak na tuso si Mrs. Doyle. Mrs. Doyle. May balita ka ba sa tarantado? Dumating si Mr. Locke sa Spinford. Pinalitan niya ang pangalan nito ng Peace Haven. Peace Haven? Peace. Kapayapaan para sa mga tao. Talagang mayabang ang tarantadong iyon. Kumusta naman ang bagay na pinagawa ko sa iyo? Kinolekta namin ang 3 buwang buwis ng maaga mula sa mga baryo na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Spinford. Sinabi rin namin sa kanila na kung susubukan ni Mr. Locke na pilitin pa, dapat silang lumapit sa amin. Sa anumang kaso, wala siyang makukuha sa loob ng 3 buwan. Mabuti. Nagkalkula ako. Pagkatapos ng 1 taon sa hukbo, wala na siyang higit sa 100 taels ng pilak. Nagpadala rin ako ng mensahe sa kanyang mga tauhan upang sumama sila sa kanya. Ang pagpapakain ng 400 lalaki araw-araw ay malaking gastos. Hindi magtatagal bago siya mawalan ng suporta. Wala siyang makakamit. Mrs. Doyle, kung hindi mo siya gusto, bakit mo sinasayang ang lahat ng pagsisikap na ito para sa kanya? Sa tingin mo gusto ko? Anak siya ni Charles. Kung tutuusin, kung may mangyari sa kanya. At tanungin ako ni Charles tungkol doon, makakaapekto iyon sa aming kasal. Mas mabuti nang paunti-unti. Kung maglalabas ng todo si Yale at sapilitang kukunin ang pagkain mula sa mga sibilyan, malulutas ang krisis na ito. Kung gagawin niya talaga iyon, kung gayon siya ay isang tarantadong nananamsam sa mga tao, hindi siya karapat-dapat na tawaging anak ng pamilya Doyle. At kapag narinig iyon ni Charles, wala siyang masasabi. Gaano pa ba tatagal ang pagkain para sa atin? Nagbilang lang ako, 3 araw, at pinakamarami. Mga 200 tael na lang ang natitira sa akin para sa sahod at pagbili ng butil. Malayo iyan sa sapat. Gobernador Locke, ang sahod ay maaaring maghintay ng ilang buwan. Mas mahalaga ang pagkain sa ngayon. Kailangang magputol ng kahoy ang mga lalaki para itayo ang lungsod. Lahat iyon ay pisikal na trabaho. Hindi sila makakatagal nang walang pagkain. Sa 400 na lalaki, kailangan natin ng 12 toneladang pagkain bawat buwan. Ang 200 tael ay hindi tatagal kahit 1 buwan. Paano tayo mabubuhay sa 3 buwan? Kinakalkula lang niya. Bukod sa buwis, wala na bang ibang paraan para kumita? Tulad ng kalakalan o kung ano? Magandang ideya, pero sa ngayon, hindi natin mapuno ang sarili nating tiyan. Wala tayong puhunan para makipagkalakal. Bukod, ang Spinford Mountain ay puro bato at kahoy lang. Magbebenta ba tayo ng kahoy? Akala ko, sumunod kay Gov, Locke ay nangangahulugan ng magandang buhay. Sino ang nakakaalam kahit tubig ay mahirap makuha? Tumahimik ka, Samuel. Nagbibiro lang ako. Kaya ano ang gagawin natin ngayon? Mamamatay ba tayo sa gutom? Mayroon bang maunlad na lungsod sa malapit? Teka, meron. Mga 20 milya sa timog kanluran, may isang lungsod na tinatawag na Froston. Matatagpuan ito sa daan patungong Quarix, kung saan laging dumaraan ang mga mangangalakal. Gobernador Locke, nagbabalak ba kayong magnegosyo sa Froston? Gusto kong pumasok sa negosyo. Anong problema mo? Bulag ka ba? Sabi ng bulag, ikaw ang unang nakabunggo sa akin. Sige, bahala ka. Siya nga pala, sina Govlock at Miss Porter ay napakasekreto sa loob ng 2 araw. Gumagawa ng isang uri ng alak. Hindi man nila tayo pinapakitaan. Gagana ba iyon? Magtiwala ka naman, di ba? Tiyak na kaya ni Yale yon? Nag-aalala lang ako. Naniniwala akong kaya rin ni Yale iyon. Nagawa ko na. Talaga? Oo, nagawa niya. Subukan mo. Tara,
Ang bango. Ito ang pinakamabango sa lahat. Masarap ito. Kung hindi ito mabenta, puputulin mo ang ulo ko. Narinig mo ba iyon? Mga kaibigan, sinundan ninyo ako mula Idris Pass hanggang Peace Haven. Pero bilang gobernador, pinatulog ko kayo sa labas at pinag-utom. Pasensya na. Yale, anong sinasabi mo? Kung hindi dahil sa'yo, namatay na ako sa Kilton Fort. Hindi ko matitikman ito. Tama siya. Sinundan kita para mabuhay ng maganda. Sa inuming ito, sa tingin ko malapit na ako. Sulit ito. Hindi mo kami iiwan pagkatapos mong yumaman, diba? Siyempre hindi. Ang Peace Haven ay ating tahanan. Tumagay tayo para sa tahanang ito. Tagay. Maligayang pagdating. Kumain o matutulog. Ine-enjoy namin ang pinakamahusay na alak dito sa Froston. Kailangan mong subukan. Wala sa dalawa. Matagal na kaming magkakilala ni Mr. Jensen. Nandito ako para makita siya. Huwag mong sayangin ang oras ko. Dito po, sundan mo ako. Yale, sa tingin mo, makikipagtulungan ba si Mr. Jensen sa atin? Huwag kang mag-alala. Mamalimos siya para sa atin ang deal na ito. Ako si Sawyer Jensen, ang tagapamahala ng tavern dito. At ikaw naman? Ako si Yale Locke mula sa Peace Haven. Ikaw si General Locke, ang lumaban sa Idris Pass at nakamit ang malalaking parangal at gobernador ng Peace Haven. Patawarin mo ako sa biglaang pagbisita. Mr. Jensen, maupo po kayo. Ang binatang ito ay may malakas na presensya. Ako ang host dito, pero tila nalalamangan niya ako. Isang karangalan ang pagdating mo. Paano kita matutulungan? Sa totoo lang, ngayong araw na ito, upang makilala ka. Kilala? Ha? Naiintindihan ko na. Max, Ginoong Jensen, dalhan mo ako ng 50-tail na pilak. si Pinararangalan akong ituring mong kakilala. Ang munting regalong ito ay tanda lamang ng aking paggalang. Ginoong Jensen, nagkakamali kayo. Hindi ako narito para mangaral sa iyo. Narito ako para pag-usapan ng isang negosyo. Mayroon akong masarap na alak dito. Gusto ko itong ibenta sa iyo. Sa lungsod na ito, bawat tavern ay may kanya-kanyang espesyalidad. Ngunit masasabi ko na ang aking alak ay higit sa kanilang lahat. Subukan mo. Napakayaman ng aroma. Ito ay makinis at mayaman ang lasa na may matapang na tama. Nasusunog ang lalamunan at malakas ang tama. Talagang mahusay. Ano ang nasa isip mo, Gobernador Locke? 5 tile na pilak bawat banga. Siya. Ngunit mayroon akong isang tanong. May 12 dosenang tavern sa lungsod na ito. Bakit ang kopa ng langit? Ang Kopa ng Langit. Parang pangalan ko lang, Yale. Parang pamilyar. Huwag kang magbiro. Gusto kong malaman ang totoo. Gusto kong malaman ang katotohanan. Ito ay malaking bagay. Ang mga ordinaryong tavern ay hindi kayang bilhin iyon. Sa lungsod na ito, tanging ang Heaven's Grail at Vague Rose ang may pinakamagandang negosyo at ang pinakamalaking sukat. Ngunit mula nang pumanaw ang iyong ama, ang Heaven's Grail ay dinurog ng Vague Rose. Lalong lumala ang negosyo nitong nakaraang taon. Ang Heaven's Grail ay nangangailangan ng alak na ito higit sa Vague Rose. Sa tingin ko ang pagtulong sa kaibigang nangangailangan ay mas mabuti kaysa sa pagdaragdag sa tagumpay. Sapat na ba iyon para sa iyo? Salamat sa iyong paglilinaw. Kukunin ko ang deal na ito. Ngayon, magkano ang stock mo? 100 garapon. 5 tael bawat garapon, kaya iyon ay 500 tael. Sa susunod, ito ay 8 tael bawat garapon. Mr. Jensen, Kunin ito bilang deposito. si kasiyahan ang makipagnegosyo sa iyo. Gayon din, Pakilihim ito. Huwag mong sabihin kanino man na nakuha mo ang alak na ito mula sa akin. siyempre, Paalam. siya nga pala. Ano ang pangalan ng alak na ito? Naku, nakalimutan ko iyon. Steel Flame. Steel Flame, niluto sa buong panahon, mayaman sa lasa.
sa bawat higop. Matapang na pagsinta na nasa isang inumin. Ang malawak na mundong ito ay akin ang gala. Sino man ang uminom ay nararamdaman ang pagmamadali. Magandang tula iyan. Ngunit bakit parang ang pangalang Steel Flame? Parang ginawa lang niya iyon. Gobernador Locke, paano mo naisip ang napakatalino na plano para muling ayusin ang hukbo? Naiisip ko na Black Armor Troop na nangingibabaw sa labanan. Yale, nandito si Mr. Jensen. Mabilis yon. Hank, ang 300 na lalaki ng Peacehaven nasa iyong mga kamay. Kung hindi makagawa ang Peacehaven ng elite team sa loob ng 1 taon, pwedeng kunin ang ulo ko. Mabuti. Sige, umalis ka na. Babantayan ko siya. Sige, Hank, sandali. Mr. Jensen, dito. Mr. Jensen, Gobernador Locke, gandang pangitain. Kapag naitayo na ang lungsod na ito, hindi ito masasakop. Mr. Jensen, maupo ka. Narinig ko na umuunlad ang negosyo sa Heaven's Grail. Ano ang nagdala sa iyo rito? Nandito ako para magpasalamat. Sa loob lang ng ilang araw, doble na ang negosyo ng aking tavern dahil sa Steel Flame. Dumating ako para magpasalamat at pag-usapan ang susunod na negosyo. Narito ang 300 taels ng pilak. Pakiusap, tanggapin mo. Narito ang 300 tael na pilak. Pakiusap, tanggapin mo. Parang hindi tama ang halagang ito. Huwag kang magkamali ng intindi. Ito ay paunang bayad lang para sa ikalawang deal. Sa 1 buwan, ang Froston Liquor Festival. Sa oras na iyon, mga panauhin at mga ngalakal mula sa bawat lungsod ay darating. Dahil sa magandang kalidad ng Steel Flame, tiyak na makakakuha ito ng pagkilala. Gusto kong magpareserba ng 200 bote. Dahil sa Liquor Festival, ang Steel Flame ay ibebenta kahit saan. Ang Peacehaven ay hindi na magkukulang ng pondo. Ang ikalawang deal ay ayos lang, ngunit ano ang tungkol sa balanse mula sa una? Dahil bago ka rito, naiintindihan kong ang pagbili ng butil ay maaaring mahirap para sa iyo. May kaibigan ako na isang mangangalakal ng butil, kaya naglakas loob ako na mag-ayos ng 25 toneladang butil sa mas mababang presyo. Ihahatid sila bago ang paglubog ng araw. Patawarin mo ako. Napakabuti mo naman. Huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko ang 200 bote ng Steel Flame ay maihahatid bago ang festival, bawat isa. Magaling, maghihintay ako. Paalam. Yale, nagawa natin. Ang mga tao ay hindi na mag-aalala tungkol sa gutom. Tama iyan. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Na-excite lang. Ako ng sobra. Ayos lang. Walang problema. Hindi ako magaling sa mga salita. May umiiyak ba sa labas? Nanay, ano ang problema? Para kanino ang mga ito? Para sa mga lolo't lola mo. Dahil maganda na ang lagay mo ngayon, gusto ko silang aliwin. Mabuti na kung payapa sila. Lola, lolo, kung nanonood kayo, alam nyo na poprotektahan ko si nanay. Mabuti na kayo. Yale, bumalik ka na sa trabaho mo. Si Binibini Porter ang mag-aalaga sa akin. Siya. Alagaan mo siya ng mabuti. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko. Binibini Porter, may nararamdaman ka ba kay Yale? Ano yung sinasabi mo? Ang isang pulubi at katulong na tulad ko ay hindi karapat-dapat sa kanya. Doyle. Iniisip mo na naman si G. Doyle? Ano iyon? May balita mula sa Peacehaven. Malapit na bang mamatay sa gutom ang batang iyon? Hindi. Iniwan nila ang lumang lungsod at nagtatayo ng bago. Inilipat pa nila ang kanilang mga pamilya sa Peacehaven. Sa paningin ko, ang pagpapalawak ng populasyon
ay nagpapakita na may sapat silang pagkain. Wala silang pilak o buwis. Paano sila magkakaroon ng sapat na pagkain? Bakit sila mananatiling tapat sa kanya? May balita ba mula sa mga lungsod malapit sa Peace Haven? Meron. Froston, ang pinakamalapit sa Peace Haven, ay tila gumawa ng bagong alak. Sinasabing matamis na may walang katapusang lasa. Sa loob lang ng ilang araw, kinikilala na ito. Mukhang minamaliit ko ang batang iyon. Marunong pala siyang gumawa ng alak. Doyle, ibig mong sabihin si G. Locke ang gumawa ng alak na iyon? Maaaring may pagkakamali? Kung may isang tao sa Froston na may ganoong kakayahan, maghihintay ba sila hanggang ngayon? Mukhang ang Peace Haven ay wala ng panganib ng taggutom. Pero, ang mundo ay isang mapanganib na lugar. Ang negosyo ng alak ay hindi basta-basta. Wow, siguradong abala ang Froston. Maayos ang pananamit ng mga tao. Malinaw na maayos ang pamumuhay nila. Ang ganda. Huwag kang mag-alala. Peace Haven ay magiging mas maunlad pa kaysa rito. Tiwala ako sa'yo. May oras pa tayo. Maglibot tayo. Pwede kang bumili ng kahit anong gusto mo. Kayo po ba si Gov, Knock mula sa Peace Haven? Ikaw? Steward ako sa Vague Rose. Gusto kayong makita ng amo ko, si Mr. Danford. Dito po. Gov, Locke, ang inyong pagdating dito ay talagang nagbibigay karangalan sa aking munting tavern. Pakiusap, maupo po kayo. Uminom ka ng tsaa. Paano ninyo nalaman na darating kami? Kailangan ng husay para makapagtatag ng sarili sa Froston. Ang pag-host sa isang bayani na tulad mo ngayon ay isang tunay na biyaya. Hindi naman gaanong importante ang maliit na lungsod, kaya bakit ninyo kami gustong makita, Mr. Danford? Diretso ka. Kaya diretsuhin ko na. Gusto ng Vague Rose na makipagnegosyo sa inyo. Ang Peace Haven ay isang tiwangwang na lugar. Sino ba tayo para makipagnegosyo sa Vague Rose? Maaring liblib ang Peace Haven, pero marunong kang magluto ng alak. Sa loob lamang ng kalahating buwan, sikat na ang Steel Flames sa Froston. Sa ganyang kakayahan, bakit ka pa mag-aalala sa pakikipagnegosyo sa Vague Rose? Talagang mahusay kayong mag-impormasyon, G. Danford. Yale, gusto ko talagang maging kaibigan at makipagnegosyo sa iyo. Sige, pakinggan natin ang nasa isip mo. Well, gusto ko ang batch ng alak na inilaan ng Heaven's Grail. G. Danford, inilaan na ni G. Jensen ang mga ito sa halagang 8 tael bawat banga na may depositong 300 tael. Kung sisirain ko ang kasunduang iyon, masisira ang aking reputasyon. Paano kung dagdagan ko ng 1 tael bawat banga? Hindi. 2 tael pa. G. Danford, pinapahalagahan ko ang inyong sinseridad. Tiyak na makikipagnegosyo ako sa Vague Rose sa susunod. Babayaran namin ng doble, 50 tael bawat banga, at doble rin ang kanilang deposito. Yale, iyon ay 3,000 tael para sa 200 banga ng alak. G. Danford, talagang marunong kayong makipagnegosyo. Sumusumpa ako na hindi kayo magsisisi sa pakikipagnegosyo sa akin. Bilang mga mangangalakal, gusto naming sabihin, tanga ka kung hindi mo sasamantalahin ang pagkakataong kumita. Sige, gusto ko iyan. Mr. Jensen, si Gov Tucker at Steven ay nasa Vague Rose ng mahigit 2 oras. Noong lumabas sila, nakangiti si Steven. Mukhang, dapat bang magpadala tayo ng tao sa Peace Haven para pabilisin ang mga bagay? Ibalik natin ang anumang kaya natin. Paano kung harangin ito ni Steven sa daan? Hindi na kailangan iyon. Kung ayaw makipagtulungan ni Gov, Locke sa atin, wala tayong makukuhang kahit isang garapon. Bakit natin hihiyain ang sarili natin? Handa na ang 200 garapon ng Steel Flame.
Ito ay para inumin ng ating mga tauhan. Salamat sa 2 araw na ito. Walang problema. Ginagawa ko lang ang dapat. Pero hindi ba nangako tayo na makikipagnegosyo sa Heaven's Grail? Ngayon, ibinebenta natin ang alak sa Vegros? Hindi ba iyon hindi tama? Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Naghirap ka rin kamakailan. Magpahinga ka ng maaga. Hindi na ako mag-aalala. Uuwi na ako ngayon. See ya. Teo, Gov, Locke, ikarga ang 2 gugarapon ng alak na ginawa ni Laila at ihatid ang mga ito sa Vegros bukas ng umaga. Huwag magkamali, okay? Mabuting balita, Gov. Locke, kinumpirma ni Barney na ang mina ay isang mina ng bakal. Dinala niya ang mga tauhan at nagsimula ng magmina. Naniniwala ako na sa lalong madaling panahon, magkakaroon na tayo ng unang batch ng mga armas. Simula noon, makakapagtanggol na tayo sa sarili natin. Mahusay. Bigyan mo si Barney ng buong kredito para dito. Sige agad. Teka, ibig sabihin, makakakuha na ako ng sarili kong bagong armas? Gov, Locke. Gov, Locke. Theo, nakabalik ka na agad? Katatapos lang naming ihatid ang alak sa hangganan ng Froston. Nang makasalubong namin ang mga manloloko, kinasangkapan namin sila nang biglang isang grupo na nakaw ang alak namin at tumakbo. Habol namin sila, pero wala na sila. Ang Froston ay teritoryo ni Mr. Danford, kaya pumunta kayo at humingi ng tulong sa kanya. Pumunta kami sa kanya. Pinaghintay niya kami. Dumating ang gabi, pero hindi na nagpakita si Mr. Danford. Kung ganoon, tiyak na may kinalaman itong Danford dito? Si Mr. Danford ay nagiging sobrang sakim. Gusto niyang gamitin ang 600 pirasong pilak para makuha ang 200 banga nating alak. Ang galing ng pakana. Ang galing ng plano. Gov, Locke, sinasabi mo bang si Mr. Danford ang nagpadala ng mga taong iyon para magnakaw sa atin? Ang tanging taong matapang na magnakaw ng lantad sa Froston ay isang tao na suportado ni Gov Tucker na si Steven Danford. Dadalhin ko ang mga tauhan upang palibutan ang Vegros. Papasukin niya ang ating mga paninda. Tigilan mo ang pagiging pabago-bago. May ebidensya ka bang si Danford ito? Kung pupunta ka ng walang ebidensya at kumalat ang balita, ang sisi ay babagsak kay Gov Locke. Wala namang pagmamadali. Talaga bang iniisip niya na madali akong target? Sa 3 araw, sa pagdiriwang ng alak. Manonood tayo ng masayang eksena. Longbloom, gusto namin ng Steel Flame. Oo, nagpunta kami rito para lang maloko ng Longbloom. Bilisan mo at ilabas ang Steel Flame. Oo, mabilis na ilabas ang Steel Flame. Tara na. Bilisan mo. Lahat. Ngayon lang nagsimula ang pagdiriwang ng alak. Ang Steel Flame ang pangunahing kaganapan. Paano ito lilitaw sa simula pa lang? Dapat ito ang grand finale, tama? Kapag dumating ang oras, tiyak na masisiyahan kayong lahat. Sapat na ang paghihintay namin. Wala nang paghihintay. Heaven's Grail hindi makagawa ng Steel Flame. Mayroon lamang silang 100 banga. Bukod doon, naubos na ang mga ito. Ano? Ubus na? Pero pumunta kami rito para sa Steel Flame. Ako rin. Huwag kayong malungkot, lahat. Bakit hindi mo subukan ang bagong produkto ng Vegros? Hindi ito matatalo sa Heaven's Grail. Ginagarantiya ko ang kasiyahan. Halika na, huwag palampasin ito. Halika at tikman ang bagong timplong masarap na alak ng Vegros. Tingnan natin, halika na. Huwag umalis. Meron talaga kaming Steel Flame. Salamat sa inyong lahat sa suporta. Welcome. Mr. Danford, ang Vagerose ba may alak na kasing ganda ng Steel Flame? Siyempre, ang mga alak na ito ay ang pinakamahusay ng Vegros. Ito ay tinimpla ng mahigit 6 na buwan. Ang tawag dito ay Long Bloom. Ito ay talagang pambihirang klase. Malaking pahayag yan. Naku! Gov, Locke? Naku, medyo nagtataka ako kung paano ang Vegros nakatimpla ng ganyang kasarap na alak. Mr. Danford, talagang kahanga-hanga ang iyong kakayahan. Halika, Gov, Locke. Halika rito. Ipakilala ko kayo sa lahat. Ito ang bagong gobernador ng Peace Haven, na tinalo si Cody at ang kanyang mga tropang Quarian. Sa Utrecht Pass. Yay, Locke. Welcome, Gov. Locke. Hindi ko inaasahan na makakita ng ganyang tao sa pagdiriwang ng alak. Napakabata pa niya. Ang mga kabataan talaga ay kahanga-hanga. Interesado ako ng husto sa alak ni Froston. Ang magandang alak ay mas nakaka-interes sa akin.
Bakit hindi si Mr. Danford sabihin sa lahat kung anong espesyal na paraan ng paggawa ang ginamit niya para maging napakabango ng aroma ng alak na ito? Oh, Sabihin mo sa amin. Saka, sasabihin ko sa inyong lahat. Una, para gawin ang alak na ito, kailangan pumili ng pinakamagagandang butil. Piliin ang pinakamahusay at patubuin ang mga ito. Pagkatapos, ibaon ng malalim sa lupa sa loob ng 49 araw. Pagkatapos, handa na ito. Ngayong nabanggit mo, ang alak na ito ay talagang espesyal. Masyado akong mausisa. Mr. Danford, bigyan ang lahat ng tikim. subukan natin ang ilan. Ngayon, hayaan ko kayong lahat sumubok ng Long Bloom na malapit ng pag-usapan sa buong Locksley. Kayo ang unang grupo na sumubok nito. 1 tasa bawat tao. Ito ay libreng alok ng Vague Rose. Mamaya, ang Long Bloom ay magbebenta sa halagang 20 tael bawat garapon. Ibuhos ang alak. Ibuhos mo. Eto, tikman mo. Vague Rose, nag-aanyaya sa lahat na tikman ang alak. Sige, ako na mauuna. Anong alak ito? Ito ay malinaw na tubig lang. Kalokohan. Tubig lang talaga. Kalokohan. Nagbebenta ng tubig sa 20 taels isang banga? Akala mo ba tanga kami o nabulag ka na ng kasakiman? Oo, eksakto. Talagang inaapi ng malalaking tindahan ng mga customer nila. Hindi ko akalain na dadayain tayo ng Vague Rose ng tubig sa isang pagdiriwang ng alak. Tigilan mo ang kalokohan. Ikaw, Subukan mo. Tubig talaga. Tama? Tubig, di ba? Ay nako. So tubig ba? Nagpapanggap ka pa? paano nangyari ito? Anong nangyayari dito? Sinabi mong ito ay gawa sa pinakamagagandang butil at inilibing ng malalim sa ilalim ng lupa na ginawa sa loob ng 49 na araw. Bakit tubig ito? Oo nga, bakit naging tubig? Ikaw yan. Ako? Ano bang nagawa ko? Mr. Danford, sinabi mo ito ang sikretong paraan ng Vague Rose. Paano naging kasalanan ko ito ngayon? Kaya pala sinabi ni Theo na kailangan pa ng alak ng ilang araw pa para ma-ferment. Lumalabas na natatakot silang malantad. Leche, niloko ako ni Yale. Siguro, nagtataka ka kung bakit amoy alak kung tubig lang naman. Dahil ang pulang putik na nakatakip sa banga ay binasa sa steel flame. Yale Locke, naglakas loob kang magplano laban sa akin? Kung ganoon, mutual lang. Mr. Danford, dahil pinadala mo sa akin ang pera, pakinggan mo ang payo ko. Mga gunggong, dapat manatili sa bahay kasama ang kanilang mga babae. Huwag subukang maging mapanlinlang. Ikaw? Mahal na mga customer, opisyal nang narito ang steel flame. Steel flame? Lumabas na ang steel flame. Tara, mauubos yan kung mahuli tayo. Sandali, alam mo ba ang trabaho mo? Hindi mo ba alam na tubig lang lahat ito? Hindi ko alam. Gunggong, hindi mo alam? Para sa bawat customer ngayong araw, Heaven's Grail ay magbibigay sa lahat ng libreng tasa ng Steel Flame para matikman. Ang galing! Tikman natin! Ito ang magandang alak. Napakalayo nito sa tubig ng Vague Rose. Steel flame katulad ng reputasyon nito. Sa paglipas ng panahon, sikat ito sa buong Locksley. Hindi na sayang ang biyahe. Tama, Mr. Jensen. Sabihin mo ang presyo. Bibilhin namin ang alak na ito. Oo, bibilhin namin. Alam kong sabik kayo lahat. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Ang aming orihinal na presyo para sa Steel Flame ay 15 tael na pilak bawat banga. Sa pagdiriwang ngayon, bibigyan ko kayo ng patas na presyo. Isang banga sa halagang 12 tael na pilak. Umorder ng 10 banga at libre ang isa. 12 tael? Mr. Jensen, medyo mahal ang presyo. Oo, masarap na alak, ngunit medyo mahal. Tama iyan. Ginoo, kukuha ako ng 10 banga. Ano ang mga tingin na iyan? Gusto mong gumastos ng 20 tael sa tubig mula sa Vague Rose? Tama siya. Bili na tayo. Mr. Jensen, gusto ko ng 10 banga. Gusto ko ng 20. Ako rin. Kalmahan lang lahat. Magbayad muna ng deposito. Ang alak ay i-deliver sa inyo mamaya. Sige, bilisan nyo. 10 banga ay 150 tael. 20 banga ay 300 tael.
Yale Locke, ikaw ang aking mortal na kaaway. Magaling kang strategist, Govlock. Isang maliit na trick at nasira ang Vague Rose. Kahanga-hanga. Nambobola ka, Mr. Jensen. Ang galing din ng mga paraan mo. Murang alak at alok na bumili ng 10, libre ang isa. Ito, biglang nagpataas ng benta ng Steel Flame. Ang 200 garapon na ibinigay ko sa iyo ay malamang hindi sapat. Talagang hindi. Kaya gumamit lang kami ng deposit system para ibenta ang alak ngayon. Sa mga susunod na araw, ang Heaven's Grail ay maghahatid nito sa kanilang mga pintuan. Sana, si Govlock ay magtimpla pa ng alak. Naku, talagang may magandang paghuhusga ako. Pumili ako ng napakahusay na kasosyo. Ganoon din. Pero may tanong ako. Govlock, pinahiya mo ang Vague Rose ngayon. Hindi ka ba natatakot sa paghihiganti? Ang Vague Rose ay sinusuportahan ng gobernador ng Froston, si Magnus Tucker. Natatakot ka ba? Sa mundong ito, walang silbi ang takot. Mapupunit ka at wala kang matitira. Kung hindi ka natatakot, hindi rin ako natatakot. Ang pilak na ito, siguradong akin ito. Mrs. Doyle? Ano yan? May balita ba mula sa Peace Haven? Yung batang Yale hindi makabenta kahit isang bote ng alak, di ba? Wala. Sa pagdiriwang ng alak ng Froston, si Mr. Locke ay hindi lang gumawa ng 200 bote ng Steel Flame, kundi nakatanggap din siya ng mga order para sa 1,000 bote. Mga mangangalakal ng alak mula sa lahat ng dako ay patuloy na bumibili ng marami. Tingnan ko nga. May utak pa pala siya. Pero sa harap ng ganap na kapangyarihan, mga tusong daya ay walang saysay. Mrs. Doyle, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi ko kailangang kumilos. Ang mabuting kaibigan ni Steven at gobernador ng Froston, Magnus, hindi basta tatayo at manonood lang habang ang malaking yaman ay dumudulas sa kanya. Maghihintay na lang tayo at manonood ng palabas. Mas malakas! Magnus! 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 Masamang balita, Magnus. Teka, sandali? Bakit ka nataranta? Teka, sandali. Bakit ka nagpapanik? Ang buong Froston ay akin. Wala akong hindi kayang hawakan. Sandali, makinig ka muna sa akin. Ang Steel Flame ay talagang masarap. Si Yale ay ibang klase talaga. Paano niya nakakagawa ng ganyang sarap na alak? Sayang walang saysay ang lahat ng pagsisikap niya. Naiisip ko na ang Vague Rose kumikita ng malaki. Hoy, Magnus! Anong malaking kita? Hindi lang tayo nabigo na makuha ang recipe ng Steel Flame, kundi pinalitan din ni Yale ang alak ng Vague Rose ng tubig. Ang reputasyon ng Vague Rose ay sira na ngayon. Ano? Ito ay Froston, hindi tulad ng isang probinsyang bayan na Peace Haven. Lalakas ang loob niyang hadlangan ako sa aking kayamanan? Papatayin ko siya. Kaya pala kaibigan kita. Ikaw si Magnus. Tama. Ang galing. Talagang ang galing. Maaring siya ay isang matapang na mandirigma, ngunit ito ay Froston. Kahit na siya ay Diyos. Dapat siyang lumuhod sa harap ko. Yale, narito ang account para sa Steel Flame sa nakaraang 3 buwan. Hinati ko ang 30 bagon sa 3 magkakahiwalay na batch. Nagdagdag ako ng 30 karagdagang lalaki para samahan ang padala sa pagkakataong ito. Ligtas na ligtas ito. Mabilis yan. Nagtitiwala ako sa iyong trabaho. Iiwan ko sa iyo ang operasyon. Napakalaki ng operasyon na ito. Sa tingin mo ba kaya ko ito? Maniwala ka sa sarili mo. Ikaw na ang namamahala sa mga panloob na gawain ng Peace Haven. Ito ay dagdag na negosyo lamang. Gobernador Locke. Ano ang problema? Pagbati, Miss Porter. Gobernador Locke, may mali sa unang batch ng mga armas. Mas mabuting pumunta ka at tingnan. See ya. Leila, bumalik ka na. Malamang pagod ka. Umupo ka. Miss Locke, hindi ako pagod. Bumalik na ba si Yale? Hindi pa. Masamang balita. Mukhang nasa malaking problema tayo ngayon. Ang ating mga tauhan at ang padala ng alak ay pinigilan. Ano? Ano?
Anong nangyari? Ang mga tauhan ni Gobernador Tucker hinarang ang aming mga tauhan at ang kargamento nang makarating ito sa mga pintuan ng lungsod. Bukod pa riyan, pinutol nila ang mga ruta ng aming mga padala palabas ng bayan. Si Mr. Jensen ay nakipag-ayos. Ngunit binugbog ng husto. Sabi pa ng mga tao sa Froston, hindi na raw kami magpapadala ng anumang barils mula ngayon. Ang kapal ng mukha. Kunin natin sila pabalik. Tara na. Naunawaan. Lila, mag-ingat ka. Yale. Maisie. Halika kunin mo ako, Mr. Tucker. Nandito ako. Oh, Harper. Harper. Tara na, bitawan. Bitawan mo ako. Oh, may bagong dating? Libangin mo ako. Sige, magsaya tayo. Umalis ka. Magkaroon ka ng kahihiyan. Nagpapahirap ka, ha? Gusto ko ang mga babaeng katulad mo. Gov, Tucker. Ako si Layla mula sa Peacehaven. Peacehaven? Alam ko, si Cody Evans ay pinatay ni Gobernador ng Peacehaven. Balitang kalat na yan sa lahat ng dako, kaya pinadala ka ng Peacehaven dito para maging asawa ko. Gobernador Tucker, nandito ako tungkol sa pagkumpiska ng aming kargamento at mga tauhan. Pakilinaw kung ano ang isinampa laban sa kanila. Kaya ka nandito? Hindi ba sinabi sa iyo ng mga tauhan ko? Pinaghihinalaan naming nagtago ka ng mga armas sa iyong kargamento para ibenta sa mga Korean, kaya namin ito kinumpiska. Imposible yan. Lahat ay ipinadala mula sa Peacehaven. Ibig mong sabihin ay inaakusahan mo kami ng pakikipagtulungan sa mga non-varian? Hindi ko yan sinabi. Kailan ko pa nasabi yan? Bilang gobernador ng Froston, tungkulin kong tiyakin ang kaligtasan ng mga mamamayan. Kung may kahit pahiwatig ng pagkakasangkot ng kaaway, kailangan kong mag-imbestiga. Maaari mong ipaalam kay Gobernador Locke na ibabalik ko ang lahat kapag natapos na ang investigasyon. Gaano katagal? Kailan namin sila makukuha pabalik? Mga 10 araw hanggang ilang linggo. Ikaw. Gobernador Tucker, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Ituring ninyo na regalo ang alak. Ngunit, ang mga nag-escort ng kargamento ay lahat ng sundalong umatras mula sa Idris Pass kasama si Gobernador Locke. Sila ay mga makabayan na nagtanggol sa bansa at bawat isa sa kanila ay may away dugo laban sa mga Korean. Walang usapan tungkol sa lihim na pakikipagtransaksyon sa mga Korean. Ipinamamanhi ko sa iyo na suriin ito ng maingat at pakawalan sila. Pakawalan sila? Kung pakakawalan ko sila ng ganoon lang, paano ko? Mapapanatili ang aking tindig? Hindi ako nag-ukol ng mga taon sa Vague Rose para lang sirain mo ito at paalisin ako gamit ang 3 kariton ng alak. Ano pa ba ang gusto mo? Ikaw? Gusto ko ang pera, pero mas gusto ko ang mga babae. Lalo na ang mga magagandang babae tulad mo. Kung magiging akin ka, maililibre mo ang iyong alak. Walang makikialam. Gobernador Tucker, magkaroon ka naman ng hiya. Pag naging asawa kita, makikita mo kung gaano ako kadisente talaga. Tigil! Paano mo nagawang insultuhin si Miss Porter? Gusto mo bang mamatay? Miss Porter, umalis ka na. Ikaw na batang hampas lupa. Paano mo nagawang atakihin ako? Bagong labas ka lang sa lampin. Patayin siya. Hoy, huwag. Pwede ko siyang patawarin. Pero kung magiging akin ka lang. Miss Porter, huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag. Masyado kang madaldal. Kunin ang dila niya. Maaring may pasensiya ako. Pero sila wala. Theo. Sige. Magiging iyo ako. Dapat kanina ka pa pumayag. Dalhin mo siya. Ano pang hinihintay mo, Miss Porter? Lumabas ka. Wow, henyo talaga si Barney. Binigyan ko lang siya ng isang magaspang na sketch at ginawa niya ang Sky Piercer. Makipag-ugnayan ka ng mabuti sa kanya. Kung ano ang gusto niya, siguraduhing maibigay. Walang problema, Gov. Locke. Yale. Ina, bakit ka nag-aalala? Nasaan si Lila? Iniulat ni Theo na sinamsam ni Froston ang ating kargamento at ang ating mga tauhan. Pumunta si Layla upang makuha ang mga ito. Buwisit. Hank, tipunin ang lahat at umalis na tayo. Naunawaan? Mahal ko. Seryoso? Ngayon pa? Sa lahat ng oras? Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Magsimula na tayo.
Bakit ka nagmamadali? Andito ako. Sa tingin mo makakatakas pa ako? Siyempre hindi. Pumayag ako ng walang kasalan. Hindi ba tayo pwedeng mag-inuman man lang? Bilang toast sa kasal? Siyempre, kukuha ako ng inumin. Siyempre, kukunin ko ang mga inumin. Ako na. Ako ang kukuha ng mga inumin. Mahal, Naakit agad ako sa iyong tindig simula pa lang. Isang biyaya ang makapiling ka. Kapag nainom ko ito, sa'yo na ako. magkasama na tayo ngayon, Tagay. Tara, pumunta na tayo sa silid. Hoy, teka, sandali. Tulong. Mahal. Ganda, Sandali. Teka, ano pa ang hinihintay natin? anong nangyayari? Bakit hindi gumagana ang gamot? Hinihintay mo bang gumana ang gamot? Naghihintay ka ba na gumana ang droga? Alam mo, Laban ako sa digmaan buong buhay ko at nakasama ko ang maraming babae. Sa tingin mo may makakaloko sa akin? Mahal, magsaya tayo. Ang bangis. Eksakto sa gusto ko. Sana manatili kang ganito. Mahal ko lang. Ang babaeng tulad mo. tulong! May tao ba? Tulong! Ang pagsigaw ay hindi makakakuha sa iyo ng tulong. Tulong? Iligtas mo ako! Tulong! Gov, Tucker, masamang balita. Jav. Masamang balita, si Yale at ang kanyang mga tauhan ay nakapasok. Hintayin mo ako, mahal. Babalik ako agad. Ano? Sobra na siya. Papatayin ko siya. Nandito ka ba para mag-toast sa amin o para mamatay ka? Nandito ako para kunin ang buhay mo. Kunin mo. Laila, ako ito, si Yale, ako. Yale. Laila, Yale. ayos na ngayon, nandito ako. Yale, nakarating ka. Dumating ka na sa wakas. Oh, nandito ako. Pasensya na. Nagulo na naman ako. Nagdulot ako sa iyo ng problema. Kasalanan ko, ako ang may sala. Dapat ay nilinaw ko. Pasensya na. Umuwi na tayo. Tara na. Patay na si Magnus. Ihulog ang inyong mga armas. Sumuko kayo at mabubuhay kayo. Mrs. Doyle, may balita lang mula sa Froston. Patay na si Magnus at si Mr. Locke ang pumalit. Siyempre, isa siya sa atin pagkatapos ng lahat. Mukhang nakuha niya ang kanyang posisyon sa Locksley. Kaya dapat ba tayong makialam pa? Hindi na kailangan. Sapat na ang ipinakita niya sa akin. Ang Froston ay nasa ilalim ng Corix. Ang gobernador ng Corix ay konektado sa mga Rofe. Hindi nila ito palalampasin. Ngayon makikita natin kung babagsak siya sa ilalim ng presyon ng pamilyang Rofe o gagawin niya silang tulay para pamunuan ang Locksley. Si Mr. Locke ay may dugo ni Mr. Doyle at sa iyong mga minahanang bakal at tropa, ang pagkuha ng Locksley ay oras lamang. Sana nga, ang iyong anak ay nag-iwan ng marka. Makakapagpahinga ka na ngayon. Yale, mayaman na tayo at ngayon, nasakop na natin ang Froston. Paano kung magtayo kami ng mansyon para sa iyo, para may lugar ka na pakasalan? Bakit magtatayo ng mansyon? Kailangan namin ang pondo para sa maagang pag-unlad ng Peace Haven. Okay lang ako na manirahan sa tent. Mag-focus ka sa pagbabasa at pagsusulat. Teka, Yale, wala akong kwenta kundi isang hangal.
pagbabasa at pagsusulat, ug yan ay magiging katatawanan sa iba. Kung marunong kang bumasa, walang tatawa sa'yo. Ulat. Gov, Locke, may balita lang dumating. Bumagsak na ang Sunreach. General Doyle, ang kanyang 2 panganay na anak na lalaki, at lahat ng 50,000 niyang sundalo ay namatay. Theo, ano bang pinagsasabi mo? Si General Doyle ang pinag-uusapan natin. Hindi siya matatalo ng ganoon kadali. Yale, tiyak na peke ang balitang ito. Hindi ito peke. Kinumpirma ng korte na. Wala. Nakaligtas sa Sunreach. Buong hukbo? Walang nakaligtas? Yale. Sigurado ka ba talaga? Yale, nagluto ako ng sabaw para sa'yo. Yale, okay ka ba? Inay, si tatay ay, alam mo na ba ito mula pa noon? Ginawa ba niya ito ng sinasadya? Oh, Mrs. Doyle, bakit mo ako tinawag dito sa oras na ito? Basahin mo ito. May traidor sa korte? Ang aking hukbo ay napalibutan ng daan-daang libong tropa ng Korean at walang suporta. Mrs. Doyle, magmadali kang makiusap sa kanyang kamahalan upang magpadala ng tropa para iligtas si Charles at ang kanyang hukbo. Huli na ang lahat. Ito ang huling lihim na liham ni Charles bago siya pumanaw. Huwag ka munang umiyak. Hindi pa bumagsak ang kalaban. Hindi ito ang oras para umiyak. Kailangan ko pa rin ang tulong mo. Paano? Paano ako makatutulong? Protektahan ang ating anak? Ang huling ina po ng ating pamilya. Yale, lahat ng tropa ay nasa posisyon. Handa nang i-deploy sa Corix sa utos. Ibigay ang utos. Lahat ng puwersa, lumabas. At sakupin ang Quarix. Naiintindihan? Oh, kahanga-hanga, General Locke. Ang sarap ng pakiramdam. Perpekto ang laban na ito. Hindi ka panipaniwala. Talagang dinurog namin ang mga Rofes at ang iba pang mga lungsod. Duskford at Bavrin, sumuko sila sa sandaling dumating kami. Ngayon, walang tao sa Locksley ang nakakaalam kung gaano tayo kakilakilabot. Binabati kita, General Locke, sa pamumuno sa buong Locksley. Ngayon, kaya kong tumugma sa anumang puwersa. Siya nga pala, may progreso ba sa kaso ng pagkatalo sa Sunreach? Oh, narito ang lahat ng available na impormasyon. Ito nga ay ang mga Rofes. Ilalathala ng korte ang bounty sa lalong madaling panahon. Babalik tayo sa Jeston para pabayaran sila. Sige, ipaghahanda ko ang lahat agad. General Locke. Alam mo ba may bunsong kapatid ka na babae? Aling kapatid? Siya ang anak ni na Charles at Emma. 15 siya ngayong taon. Kamakailan lamang narinig ko na may problema siya. Sampung barrels ng siglo lumang alak mula sa Landgreen. 8 puro lahi na kabayo mula sa Waveren. 20 mga panyong seda mula sa Jane. 20 pirasong tatanji tanging kandila mula sa Nanbar. Ang mga Roth ay talagang mapagbigay. Si MS Doyle ay isang maswerteng babae. Gusto mo ba ng ganitong swerte? Si Mr. Roth ay may asawa na. Ano? Ang mga Doyle ay may dangal sa kanilang dugo. Paano siya nang ahas na gawing babae si MS Doyle? Paano naging patas yon? Mr. Roth, ano ang gagawin natin kung hindi sila lumabas? Huwag mag-alala. Tiyak na lalabas sila. Sige, basahin mo ng mas malakas. Gusto kong masaksihan ng buong Jeston ang yaman ng aming pamilya. At para makita kung ang mga Doyle ay mayroon pa bang kahihiyan. 79 na perlas mula sa Kalen. Maliwanag at perpekto. Kasama ang 20 silver. Mga hairpin na jade at ginto.
Sino ang nangangahas na gumawa ng ganoong ingay sa aming pintuan ng ganito kaaga? Sino ang may lakas ng loob na gumawa ng gulo sa ating tarangkahan ng ganito kaaga? Magandang araw, Ginang Doyle. Mr. Ruffy, ano po ang dahilan ng inyong pagdating? Matagal ko nang hinahangaan si Georgia. Dumating ako ngayon na may mga regalo upang ligawan siya. Sana ay magkaroon ng habambuhay na pagsasama. Mapakumbaba akong humihingi ng inyong pahintulot. Ikaw na walang hiyang hayop. Kilala na ang iyong reputasyon sa kahalayan. Gusto mo akong pakasalan? Sa panaginip mo? Umalis ka! Georgia, magkakilala na tayo sa loob ng maraming taon. Kahit hindi pa tayo nagkakagusto sa isa't isa, pamilyar pa rin tayo sa isa't isa, hindi ba? Kung pakakasalan mo ako, ipinapangako ko sa iyo ang isang komportableng buhay. Hay nako, tulad mo, laging nasa bahay aliwan, mas gugustuhin ko pang manatiling walang asawa sa natitira kong buhay kaysa piliin ka. Ang kapal ng mukha mo. Georgia, huwag mong subukan ang swerte mo! Tama na. Sa estado ng iyong pamilya, hindi namin ito maaaring pangarapin. Hindi ako papayag sa kasal na ito. Mr. Ruffy, pakiusap umalis na po kayo. Sandali lang! Umalis? Hindi mangyayari. Ano? Lakas ng loob mong magtangkang pilitin ang kasal sa harap ng lahat? Naglakas loob kang magsagawa ng sapilitang kasal habang pinapanood ng lahat? Siyempre hindi, Mrs. Doyle. Naku, nakalimutan kong banggitin. Ang tatay ko ay nagpetisyon na sa kanyang kamahalan para sa dekreto ng kasal. Kapag dumating na ito, sa tingin ko walang maglalakas loob na suwayin ito. Tama? Ang kakatuwa naman, hindi pa nagbibigay ng anuman ang kanyang kamahalan. Mga guwardiya, samahan ninyo si Mr. Ruffy palabas. Subukan mo nga. Mrs. Doyle, napakaraming taon na ang lumipas. Hindi mo ba talaga iniisip na ang kanyang kamahalan ay pabor pa rin sa inyong pamilya tulad ng dati? Tama? Payuhan kita na pumayag ka na sa kasal ngayon. Huwag mong subukan ang iyong kapalaran. Paano kung dumating talaga ang dekreto? Talaga bang isasakripisyo natin si Georgia ng ganito? Pero kung lalabanan natin ang dekreto, ang ating mga kaaway ay susugod at aakusahan tayo ng kawalan ng respeto sa kanyang kamahalan. Maaaring mga hulugan ito ng ganap na pagkawasak ng ating pamilya. Mr. Ruffy, ano ang kailangan para tumigil ka? Mrs. Doyle, ikaw ba ay nagmamakaawa sa akin? Kung gayon, mas mabuting magmakaawa ka ng tama. Sabi nila ang mga Doyle ay matigas ang ulo. Hindi naman ako masyadong matalino, pero sigurado akong alam mo ang ibig kong sabihin. Mapagpakumbaba akong humihingi ng iyong awa. Ano ang sinabi mo? Mas malakas, hindi kita narinig. Mapakumbaba kong hinihiling ang iyong pagpapaubaya. Ano ang sinabi mo? Mas malakas, hindi kita narinig. Mapakumbaba kong hinihiling ang iyong pagpapaubaya. Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan, Eric. Mr. Ruffy, halika, turuan mo si Mrs. Doyle kung paano humingi ng tawad ng maayos. Sige, Mr. Ruff. Patawarin mo ako, Mrs. Doyle. Mrs. Doyle, Lumayo ka. Halimaw ka. Mr. Ruffy, masaya ka na ba ngayon? Totoong masaya. Pero hindi ako titigil. Ibigay mo ang iyong pahintulot sa kasal ngayon at si Georgia ay maaari pa ring magkaroon ng komportableng buhay. Kapag dumating na ang kautusan, walang makakapagsabi kung ano ang mangyayari sa kanya. Si Charles at ang iyong ama ay nagkaroon lamang ng ilang hindi pagkakasunduan noong nakaraan. Bakit kailangang umabot pa sa pagwasak sa amin? Mrs. Doyle? Sisihin mo ang iyong sarili sa iyong paglabag. Gaya ng sinabi ng aking ama, ang pagpapakita ng awa ngayon ay hahantong lamang sa sakuna sa hinaharap. Gusto mo bang patawarin ko si Georgia? Sige, buhay kapalit ng buhay. Sigurado akong pipili ka ng matalino. Kaya ang pagbagsak ng Sunridge ay talagang gawa ng iyong pamilya. Ano ngayon? Patay na lahat ng lalaki sa pamilya mo. Pagkatapos mong mamatay, sino ang maglalakas loob na banggitin iyon? Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, magpakamatay ka.
Pangalawa, pumayag sa kasal. Gato. Hayaan mong pakasalan ako ng iyong mahal na anak. Sa pagbabanta sa kanya gamit si Georgia, hindi siya maglalakas loob na gumawa ng kahit ano. Hindi ko hahayaang saktan mo si Georgia. Kung ganoon, sumama ka sa impyerno. Kung mananatili kang buhay, hihiyain ko si Georgia sa harap ng lahat. Tingnan natin kung makakaya niyang mabuhay pagkatapos mapahiya. Buwisit ka. Hindi ka ba natatakot sa ganti sa paggawa nito? Ganti? Nasaan iyon? Ang tadhana mismo ang nagpadala sa akin upang parusahan ng mga tulad mo. Hindi ka mamamatay, ha? Sige, ibigay mo na si Georgia. Mga tauhan, kunin ninyo si Georgia para... Mamamatay na ako! Inay, huwag. Inay, huwag inay. Hulihin ninyo si Georgia. Huwag ninyo siyang hayaang lumapit. Inay! Inay! Hayaan ninyo akong pakasalan siya, inay. Nanay, hayaan mo akong pakasalan siya. Nanay! Manahimik ka. Henry, ang pagkamatay ko ay hindi magpapatahimik sa ginawa ng iyong pamilya. Kung ano ang itinanim, siya ang aanihin. Isang araw, may magpapabayad sa iyo. Huwag mo akong patawanin. Sino ang magpapabayad sa akin? Charles? O ang iyong mga anak na patay na? Tapos na ang pamilya Doyle ngayon. Ikaw na lang ang natitira. Nanay! Henry, pakiusap. Pakakasalan kita. Bitawan mo ang aking nanay. Nagmamakaawa ako sa iyo. Georgia, tandaan mo ang sasabihin ko. Kami mga Doyle, hindi kailanman susuko kahit na sa halaga ng aming mga buhay. Nanay? Ingat ka. Hindi, nanay. Hindi. Ang ating pamilya, nakasalalay na sa iyo ngayon. Nanay? Tigil. Dumating na si Gov. Locke, umalis ka. Sino ang nangangahas manghimasok ng ganyan? Baka iyong taga Locksley. Mrs. Doyle, si Mr. Locke. Sino ka? Paano ka nangangahas manghimasok ng ganyan? Gusto mo bang mamatay? Bingi ka ba o ano? Basura? Sino ang tinatawag mong basura? Sino ka? Paano ka nangangahas manghimasok? Alam mo ba ang ginagawa mo? Yale Locke, ang bagong hinirang na gobernador ng Locksley? Mukhang dumating na ang kamatayan para sa iyo. Alam ng lahat na ang gobernador ng Locksley ay laging naniningil ng utang. Kung paano siya inapi ng matandang bruhang iyon noon, malamang dumating siya para maghiganti. Mukhang may panoorin tayo. Aba, so ikaw si Gov Locke. Ako si Henry Roffey mula sa pamilyang Roffey. Bata ka pa pero napakahusay mo. Lagi kitang nirerespeto. Teka, ang pamilyang Rofe? Tama. Kilala mo ang pamilya ko? Pinatay ko ang ilang Rofe. Ha? Ang mga iyon ay mga miyembro lang ng side branch ng aming pamilya. Sila mismo ang may kasalanan dahil nagpumilit silang sumalungat sa iyo. Tapos na iyon. Pero bakit ka nandito? Para maningil ng bawi. Aba. Gaya ng inaasahan, pumunta siya para maningil sa ginawa ni Mrs. Doyle sa kanya sa Locksley. Bakit ka pa nag-abala sa maliit na bagay? Bahala na ako. Ikaw? Ikaw. Oo, tama. Sa totoo lang, matagal na akong sawa kay Mrs. Doyle. Pero narinig kong pumunta ka para mag-propose at may dala ka pang kasulatan ng kasal. Kung ganoon, si Mrs. Doyle ay magiging biyenan mo, diba? Hindi. Mali ang pagkaunawa mo. Isang misunderstanding lang. Kung hindi ka dumating, patay na sana si Mrs. Doyle. Paano mo balak harapin siya? Kailangan mong marinig ito. Sobrang mapagmataas niya. Napagawa ko lang siyang lumuhod gamit ang anak niya. Iminumungkahi ko na baliin muna ang mga binti niya, tapos pag-apangin mula dito hanggang sa tarangkahan ng lungsod. Kung mangahas siyang tumanggi, ipapadala ko ang anak niya sa bahay aliwan. Hilingin sa kanyang magpakamatay? Oo. Pilitin siyang lumuhod? Tama. Baliin ang mga binti niya? Eksakto. At ipinadala ang anak niya
sa bahay aliwan? Kailangan na yon. Ano sa tingin mo? Mabuti, napakabuti. Di, lumapit ka. Talagang galit si Yale kay Mrs. Doyle at sa mga Doyle. Lumapit ka. Itulak siya sa pagpapakamatay? Yale, ikaw. Pilitin siyang lumuhod? Ang aking ama. Malinaw na hindi mo alam ang iyong lugar. Sa tingin mo ba talaga karapat-dapat ka sa kanilang anak na babae? Hindi ba sila nagkakasundo lang? Nawala ba ang iyong isip? Inaalagaan kita. Alam ng lahat kung paano ka tinrato ni Mrs. Doyle noon. Mayroon kang napakaliwanag na kinabukasan. Sinadya kanyang ipadala sa Peace Haven. Lihim na pinutol ang iyong mga supply at nakipagsabwatan pa kay Magnus para patayin ka at ipinagtatanggol mo pa rin siya. Tanga. Alam mo ba kung sino ako? Oh. Sino ako? Ang aking kapatid na lalaki. Teka, siya ang iyong kapatid? Hindi ba patay na ang iyong kapatid? Gago ka. Bantayan mo ang iyong mga salita. Si Yale ay anak ng aking tatay at ni Susan. Siya ang aking kapatid sa dugo. Ako, si Yale Doyle, anak ni Charles Doyle, ay bumalik mula sa Locksley. Bukas ang gate. Maligayang pagdating sa bahay. Tagapagmana ng pamilya Doyle. Bukas ang gate. Maligayang pagdating. Tagapagmana ng pamilya Doyle. Talaga, akala ko si General Doyle at ang kanyang mga anak, lahat ay namatay sa labanan. Baka anak siya sa labas. Kinilala mismo ni Mrs. Doyle. Salamat sa mga Diyos. Ang ating bayani ay may tagapagmana. Hindi lang iyon. Pinag-isa niya ang Locksley sa iisang pamamahala. Malaking problema na ngayon ng mga Rock. Karapat-dapat naman sila. Buti nga sa kanila sa pang-aapi sa mga Doyle. Si Yale ay kapatid ni Georgia. Iyon na. Tapos na tayo. Sugot. Hanggang kamatayan si Yale. Turn mo na ngayon. Turn mo na ngayon. Ngayong sapat na ang lakas mo, pamunuan mo na ang pamilyang Doyle. Hanggat pinoprotektahan mo si Georgia, gagantihan kita kahit ano ang halaga. Georgia, ibigay mo sa akin ang iyong punyal. Inay, huwag. Hindi mo na ba ako pakikinggan ngayon? Tigil. Yale, tungkol kasi sa... Alam ko. Alam mo na? Sinabi sa akin ni Inay ang lahat. Pinanday mo ang liham na iyon para layuan ako. Ang banta na patayin ang aking ina ay para lang palayuin ako. Ang pagpigil sa akin sa Peace Haven ay para patigasin ako. Salamat sa pagprotekta sa akin sa lahat ng taon. Ngayong wala na ang aking mga kapatid, mula sa araw na ito, magiging anak mo na ako. Sumusumpa ako na ibabalik ko ang ating pamilya upang walang mangahas na guluhin tayo muli. Mas may kakayahan ka kaysa sa iyong mga kapatid. Sa iyong mga kamay, ang pamilya, tiyak na babangon tayo muli. Ngunit, bago iyon, kailangan mong maghiganti para sa ating pamilya. Huwag kang mag-alala. Nakalap ko na ang lahat ng ebidensya ng mga krimen ng mga Rofe
Sa pagkakataong ito, babayaran nila ang dugo ng aking ama, aking mga kapatid, at ang 50,000 ngang Delmar. Dumating na ang atas. Lumuhod sa harap ng atas. Mabuhay ang emperador. Sa utos ng imperyo, ang emperador ay nagpapatawag ng pamilya Doyle sa palasyo. Ganito ang itinakda. Nagpapasalamat kami, kamahalan. Ang kanilang katapangan ay ginantimpalaan. Si General Doyle at ang kanyang mga anak ay ililibing sa Grand Spire Pavilion bilang mga prinsipe. Si Gobernador Locke ng Locksley ay nagpatahimik ng kaguluhan sa Locksley. Inihayag ang mga pakana ng mga Roffey at gagantimpalaan ng 10,000 tael ng ginto ng titulong Marquis ng Locksley at ng Python Robe. Ang iba pang mga Doyle ay tatanggap din ng gantimpala. Ganito ang itinakda. Kami ay nagpapasalamat ng buong kababaang loob, kamahalan. Mabuhay ang kamahalan. Binabati kita, Lord Locke. May balita ako para sa iyo. Ang mga Roffey ay nagkasala ng pagtataksil at ang utos ng kamahalan na patayin ang buong pamilya ay naisakatuparan kahapon. Mabuhay ang karunungan ng kamahalan. Kakabalik mo lang. Hindi ka ba maaaring manatili ng ilang araw pa? Pakulong. May balita mula sa Idris Pass na ang mga Korean ay sumusulong. Bilang gobernador ng Locksley, tungkulin ko na protektahan ang bansa. Mag-ingat ka. Alam ko, Huwag mag-alala. Aalagaan namin ang iyong ina. salamat.